Bati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga ng layunin ng Diyos sa tao ay makabalik siyang malinis sa kanyang pinanggalingan. Kung kaya nga tuwaking mga iniibig na mga kapatid, malaki ang tungkulin ng isang laman upang mapaunlad ang isang espiritong naging daan upang ang isang ako ay mabigyan ng pagkakataong mamuhay sa kapatagang lupa. Aking may iniibig na mga kapatid, ang lamang iyan isang bihikulo ng Espiritu na siyang nagnanais makahulagpos sa kahinaan at kasalanang kung bakit siya ibinulusok sa mundong ibabaw. Aking mga iniibig na mga kapatid, maraming kaparaanan kung paano mabigyan ng pagkakataon ang isang ako upang sa ganon, sa kanyang pag-aaral sa loob ng patron ng diway, makamit niya ang ninanais ng kaitaasan. O aking may iniibig na mga kapatid, laging binabanggit ng inyong mga tagapagturo ang salitang mabuti. Bakit mabuti, o aking may iniibig na mga kapatid? Sapagkat ito ang katangiang mahirap bitawan ng tao sa kanyang kapwa, sapagkat taglay pa rin niya ang labis niyang pag-ibig sa kanyang sarili. Ito ngayon, sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diway, nakilala ninyo ang isang Kristo na binuhay muli sa mga patay upang sa ganon, ang inyong pananampalataya ay magkaroon ng kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama. Ito rin ngayon ang binabanggit ng mga apostoles. Lalo sa gitna isang apostol Pablo na ipinapangaral niya ang salita ng Diyos sapagkat naroon ang kanyang pananalig at pananampalata at paniniwala na ang Kristo ay nabuhay na maguli. Gayon din ang iyong kalagayan na aking may iniibig na mga kapatid. Nakilala ninyo na sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diway, maraming bagay ang itinuro sa inyo ng kabatlayaan. Maraming biyaya ang pinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Ang lahat ng mga ito, aking may iniibig na mga kapatid, ay inyong palagahan at pag-iingatan. Sapagkat ito ang maging yaman ninyo, dadalhin ninyo hanggang doon sa pintuan ng kalangitan. O aking may iniibig na mga kapatid, maraming tukso ang nililikha ng inyong kapaligiran. Maraming kahinaan ang nagpapahina sa tao sapagkat hindi matalikuran ang alindog at yamungmong ng sanglibutan. O aking may iniibig na mga kapatid, kung inyong pag-aralan ang buhay ng isang Kristo,
at maging ang kanyang mga alagad na hinirang ho aking mga iniibig ng mga kapatid. Ano ang laging ipinapaalala ng kaitasan sa mag-isa sa inyo? Huwag magtagumpay sa inyo ang kadiliman. Huwag magtagumpay sa inyo ang sanglibutan, bagkos magtagumpay sa inyo ang kaliwanagang na nagmumula sa kaitasan. Aking may iniibig na mga kapatid. Makabuluhan yung pag-aaral. Sa harapan ng dakilang Panginoon, kung ito ay inyong pahalagahan, aking may iniibig na mga kapatid. Huwag tingnan ang mga bagay sa inyong paligid na siyang nakapagbibigay kahinaan ng inyong pananampalataya. Huwag tingnan mga bagay sa inyong paligid na nagbibigay tisod sa inyong pagkatao. Aking may iniibig na mga kapatid. Tingnan niyo ang mga bagay na naging makabuluhan sa inyong pagkatao. Tingnan niyo ang mga bagay, aking may iniibig mga kapatid na nagbibigay kaanatan ng inyong mga espiritu. Ano ito mga bagay nito, aking may iniibig ng mga kapatid? Tingnan ninyo ang inyong kapwa. Kung saan nangangailangan ng inyong tulong, kung saan nangangailangan ng inyong kawanggawa, aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ang paalaala lagi ng kaitasan, huwag kayong magsawang manalangin. Huwag kayong magsawang gumawa ng mabuti. Huwag kayong magsawang gumawa ng kawanggawa sa inyong kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Sa buhay na yan, katotohanan nga, maraming labi ang sasalita na ang buhay na yan ay palagahan ninyo. Ang buhay na yan ay gamitin ninyo sa ikalulugod at sa ikaluluwalhati ng kaitaasan. Sapagkat aking may iniibig na mga kapatid, maraming layunin ang buhay. Subalit ang pinakamahalagang layunin ng buhay kung paano ninyo isa sa buhay ang salita ng dakilang Panginoon. Aking may iniibig na mga kapatid. Halimbawa, ang tuntungan niyang pag-aaral sa loob ng patrang diway, ang tinatawag na kababaang loob. Ang tinatawag kung saan kayo magpapakita ng kamuan. Ipakita ninyo ang kababaang loob sa inyong kapwa sapagkat ang kapalaluan ay naroon ang tinatawag na kadiliman. Aking nga iniibig na mga kapatid. Habang kayo'y naglalakbay sa kapatagang lupa, sapagkat mahaba pang panahon sa inyong mga buhay, mahaba pa ang daan na inyong lalakbayin, unti-unti ninyong hubarin at hubarin. Anumang kabigatan na sa inyong daladala sa inyong mga buong pagkatao. Aking may iniibig na mga kapatid, ito ngayon ang panahon kung saan ang bawat manggagawa ay gumawa ng mayroong kasipagan sa harapan ng dakilang Ama. Huwag gamitin ang panahon na nakakalilibang sa inyong mga pananaw. Gamitin ninyo ang panahon kung saan kayo makapag-ambag, makapagbibigay ng tulong, hindi lamang sa inyong loob ng mga tahanan, bagkus sa labas ng inyong tahanan at sa lipunan na inyong ginagalawan aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, puspusin ninyo ang inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa. Kung paano binibig sa santong kasulatan, magpuyat kayo, magsikhay kayo, magpagal kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon. Aking nga iniibig na mga kapatid, ang dagundong ng buhay ay nagpapatuloy at ito ay yun naririnig. Ang hirap at sakit na naranasan ng tao ay nagpapatuloy aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, kayo na mga lagi nakikinig, na binibigyan ng mga magandang balita ng kaitasan, pahalagahan ninyo ang inyong pagkaluluklok sa inyong mga upuan, pahalagahan ninyo ang panahon na hanggang sa ngayon ay nariyan pa rin kayo nakikinig at nakikisa sa mga kabatsayang walang sawang isinusugo sa inyong pag-aaral sa tuwing merong gampaning katulad nito. Ang aking karagdagan, Pedro
4, 6, 7, 8, 9. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa 1 Pedro 6 hanggang 9. 6. Kapitulo 4, 6 hanggang 9. Pedro 4, opo. 6 hanggang 9. 6, sapagkat dahil dito'y ipinangaral namin sa mga patay ang ebanghelyo, upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat nangabuhay sa Espiritu ayon sa Diyos. 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. 8, nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. 9, na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Punto. Yan ang karagdagang tinapay ng buhay, ang aking ihandog sa bawat isa sa inyo. Ang aking pamamaalam, 1 Corinto, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito po sinasabi sa mga taga-Korinto 1 hanggang 3. 1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng kaitaasan ng mga biyaya na kung saan ang bawat isa ay tunay na nananaliksik, na ipinagkakaloob ang kanyang sarili upang maunawaan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan, ang bawat isa ay tunay nga na dumudoon sa mga bagay na mainam. Mga bagay na kung saan ninanais ng isang ako na siya'y makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang kaitaasan din naman ay patuloy na nagbibigay ng liwanag na sa panahon ang tao'y nagugulumihanan sa kanyang sarili, ang kaitaasan andyan lamang nakantabay at hinihintay ang inyong pagtawag na kayo ay masaklolohan ng mga banal na espiritong isinugo ng dakilang Panginoon, na kanyang ipinangako, na kung saan sa kapighatian ang bawat isa ay inaaliw na magkakaroon ng kapayapaan kung kayo bilang isang mag-aaral, ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay inyong ang inihahandog
sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, mapalad ang bawat isa na dumudoon sa kung ano ang naisin ng kaitaasan. Hindi lamang sa mga ganitong pagkakataon, kundi sa lahat ng panahon, upang nang sa gayon, ang pilantik ng sanlibutan ay inyong ang mapagdaanan na hindi ito iniinda, sapagkat nalalaman ng isang ako na ang numan pag-aaral na dumarating sa kanya dito sa sanlibutan, ito nga'y isang pagsubok na kung saan mapagtatagumpayan ng isang mag-aaral. Dumuon lamang kayo sa liwanag na pinagkakaloob ng kaitaasan, sapagkat ito ang biyaya na hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Ito ang biyaya na kung saan, kung ang isang mag-aaral ay marunong, nalalaman niya ang tunay na kanyang gampanin sa panahon siya'y naglalakbay dito sa sandaigdigan. Katotohanan ng bawat isa ay laging ang dumadaing sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman niya na ito ang nararapat, na walang anuman dito sa sanlibutan ang makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan, kundi ang karunungan na magkaroon ng pakikiugnayan sa kaitaasan ang siyang nararapat at gampanin ng isang mag-aaral. Dito ko kayo ipinagkakaloob sa mga ganitong aralin. Nasa panahon ng inyong kapighatian, kayo ay dumudoon sa kanyang harapan, sapagkat malibang ang isang ako na naglalakbay dito sa sandaigdigan, kanyang maisama ang dakilang Panginoon sa buhay na ito, kayo nga'y magkakaroon ng katagumpayan. Sapagkat ang kaitaasan ay patuloy na nagbibigay sa lahat at bawat isa ng mga pag-aaral na kung saan kayo ay naglalakbay na may pagkaunawa, may karunungan, sapagkat ang kaitaasan, ang liwanag ng kaitaasan ang sa inyong sumusubaybay at nagliliwanag sa inyong mga landasin. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na nagkakaroon ng tunay na landasin patungo sa inihandang tahanan ng kaitaasan, kayo nga ay huwag mag-alinlangan, sapagkat ang kaitaasan ay laging nagbibigay ng mga malalalim na pangunawa sa mga pag-aaral na laging nasa inyong harapan. Bilang isang mag-aaral ng kaitaasan, kayo'y magpatuloy. Ihanda lagi ang sarili upang nang sa gayon, ang kalooban ng kaitaasan ang inyong makuha. Sapagkat
Ano nga ba ang kanyang kalooban? Ang inyong mapaunlad, ang inyong mga sariling ako, ang inyong mga espiritu, na bagamat ang isang mag-aral ay nagkakaroon sa kanyang mga nakikita, nagkakaroon ng kaaliwan dito sa sanlibutan. Ang panahon ng dakilang Panginoon, naway hindi nga ninyo magamit sa inyong pag-aliw dito sa sanlibutan. Ipagkalob nga ng aking minamahal na mga kapatid, kung ang panahon para sa Panginoon, naway buo ang inyong mga sarili upang nang sa gayon, ang biyaya ng kaitaasan ang siyang maghari sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ngang hindi tumitigil ang kaitaasan sa lahat at bawat isa ng pagbibigay ng mga karunungan, ng mga biyaya na kung saan tinataglay ng isang laman. Subalit, kayo ay pinagkalooban ng mga biyayang ito na kung saan inaasahan ng kaitaasan na ito'y inyong magagamit ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Manapat, ang bawat isa ay nagkakaroon ng kanyang pagdadalawang isip kung ang Panginoon ay laging inyong nasa sarili, kayo ay magkakaroon ng tunay na paghakbang na dinaanan ng dakilang Panginoon sa panahon siya'y nabubuhay dito sa sanlibutan. Ipagkalob nyo ng buo ang inyong mga sarili na kung saan ang inyong paglalakbay ay matuntun kung ano ang nanais ng kaitaasan. Ito ay isang paalaala na hindi nga kayo makaparoroon sa kanyang harapan, na hindi nga kayo dumadaan sa dinaanan ng dakilang Panginoon. Ito ang isang bagay na kung saan paalaala sa lahat at bawat isa na kayo magsumikap na bagamat maraming pag-aaral dito sa sanlibutan, inaasahan ang bawat isa ay kikilos at gagawa ng mga kaparaanan upang nang sa gayon kanyang matukoy kung ano nga ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mapalad ang bawat isa. Higit sa lahat, na ang kanyang mga gawain ay naaayon sa Espiritu, na kung saan ang Espiritu nga ang siyang magdadala sa bawat isa patungo sa Panginoon, sapagkat ito ang kanyang bahagi, ito ang matitira sa kapanahunan na kayo ay magkakaroon ng paglaho dito sa sandaigdigan. Ito lamang ang inyong maiiwan, ang inyong madadala, mga kabutihang pag-aaral. Ang bawat isa na dumudoon at mahigpit na kumakapit sa puno ng ubas
Siya lamang ang tanging makapagbibigay at makapagpapahayag, makasusunod sa kalooban ng dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At muli, pinagkakaloob ng kaitaasan ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan at ang liwanag na hindi nagmamaliw sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon. Juan Apostol, paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na siyang aking muling binabati sa bawat isa. Sa mapalad na umagang ito mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, patuloy kayong binibigyan ng daan ng Panginoon. Patuloy na ipinapakita sa inyo ang liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang kinakailangan niyo na lamang gawin ay ang buksan ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, ang inyong mga mata, sa daan, sa landas, kung saan naroroon ang liwanag, kung saan naroroon ang kapayapaan, at ang pag-ibig, at ang kasiyahan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang mga bagay na ito, na patuloy niyang hinahanap dito sa sanglibutan na ito, ay hindi niyo nga makikita, hindi niyo madadala, sapagkat ito ay nasa tahanan lamang ng Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang mga bagay nga na hinahanap niyo dito sa sanglibutan, kahit gaano man kayo kahirap na naghahanap dito sa sanglibutan, ay patuloy niyo itong hindi makikita. Sapagkat makikita niyo lamang ito, mararamdaman niyo lamang ito kung kayo ay paparoon sa landas ng Panginoon. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga, patuloy kayong magsikap. Patuloy niyo panatilihin ang pag-aaral ng Panginoon sapagkat ito ang yaman ng isang ako. Ito ang yaman ng isang espiritu na siyang hinding-hindi mawawala at patuloy na mananatili. Aking mga iniibig kong mga kapatid, na di katulad dito sa sanglibutan na ito, ang yaman ay unti-unting nawawala. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang katotohanang pag-aaral ng Panginoon ay higit pa nga sa yaman dito sa sanglibutan, sapagkat dito tunay mararamdaman ng isang ako ang kapayapaan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, sa bawat pag-aaral ba ay patuloy niyong nararamdaman ng kapayapaan. Patuloy niyong nararamdaman ang kaginhawaan sa inyong mga sarili. Sapagkat dito, unti-unti nang nililinis ang isang ako nang sa gayon matanggal ang bawat kadumihan, ang bawat bahagi ng sanglibutan na patuloy na iniipon ng isang ako sa kanyang sarili. Aking mga iniibig kong mga kapatid, nang sa gayon, ang pag-aaral ng Panginoon ay pangangailangan na hindi lamang ito pag-aaral kung saan ikaw ay matututo, kung saan uunlad ang inyong kaalaman, kung hindi.
dito nga tunay na maiintindihan kung ano nga ba kung paano nga ba gumagalaw ang isang espiritu. Kung paano nga gumagalaw ang pag-aaral sa Panginoon, aking mga iniibig kong mga kapatid. Na hindi lamang ito na ipapakita sa bawat salitang binabanggit ng bawat isa, kung hindi na ipapakita nga ito sa bawat kilos, sa bawat galaw ng isang ako. Nang sa gayon, aking mga iniibig kong mga kapatid, ang bawat kaalaman nga ay baliwala na lamang kung hindi nyo nga ito ipinapakita, kung hindi nyo ito ipinapadama sa inyong mga sarili, sa inyong mga kapatid, at sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat mahalaga ang kilos, mahalaga ang paggalaw sa isang pag-aaral, sapagkat dito nga makikita kung tuluyan nang naunawaan ng isang ako ang pag-aaral. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway patuloy nga ninyong patuloy kayong magtiis, patuloy kayo sa paggalaw sa paaralan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung marunong nga kayong magtiis sa pag-aaral ng Panginoon, tunay nga ay unti-unting uunlad ang inyong pag-aaral. Sapagkat kung nagnanais nga kayo ng maayos at magandang pag-aaral, ay hindi ito hinihiling akong mga iniibig kong mga kapatid. Kung hindi ito ay pinaghihirapan, ito ay binibigyan ng kasipagan at binibigyan ito ng oras at panahon. Akong mga iniibig kong mga kapatid, kung nais nyo makaparoon sa tahanan ng dakilang Panginoon, kinakailangan ay sa pinakauna nga, kinakailangan ay bigay ninyo ang inyong oras, ang inyong panahon sa Kanya. Ngunit akong mga iniibig kong mga kapatid, sa simpleng oras at panahon na nga lamang, ay patuloy pa rin hindi mabigay. Akong mga iniibig kong mga kapatid, nang sa gayon paano niyo ibibigay ang inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon kung sa oras ay hindi niyo mabigay sa dakilang Panginoon. Akong mga iniibig kong mga kapatid, naway buksan ninyo ang inyong mga sarili sa liwanag ng dakilang Panginoon. Patuloy kayong tumingin sa tama at patuloy nga kayong manaig sa tama. Akong mga iniibig kong mga kapatid, na tunay nga hindi na kayo isang bata, nang sa gayon ang inyong mga kaalaman ay patuloy nababase sa inyong mga kagustuhan. Akong mga iniibig kong mga kapatid, kung tunay nga kayo ay isang mag-aaral ng Panginoon, ay makikita at malalaman ninyo kung ano ba ang para sa inyo at kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa. Akong mga iniibig ko mga kapatid, nang sa gayon, patuloy na manaig sa inyo ang kapayapaan. Patuloy na manaig sa inyo ang pag-ibig na walang hanggan sa inyong mga sarili, sa inyong mga kapatid,
at sa Panginoon, aking mga iniibig ko mga kapatid. Naway, sa pagbababa ng pag-aaral na ito, sa mapalad na araw na ito, ay makita, malaman ninyo ang katotohanan pag-aaral, ang banal na salita ng Panginoon na patuloy kong ibabahagi sa bawat isa. Naway, kayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay makita ninyo ang liwanag. Maramdaman ninyo ang kapayapaan na sa iisang daan at nasa iisang paroroonan lamang matatagpuan aking mga iniibig ko mga kapatid. Muli, dito ko nga iniiwan sa inyo ang kapayapaan at ang pag-ibig na siyang aking ibinababa at ibinabahagi sa bawat isa. Muli ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at sa isang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan paman. Ang kaitaasan ay muling magbibigay sa lahat at bawat isa ng isang liwanag na siyang gagamitin ng aking mga iniibig ng mga kapatid upang sa kanilang paglalakbay sa sanglibutan na ito ay naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. Sapagkat lahat ng kanyang mga mag-aaral dito sa paaralan na inyong tinutuntungan ay binigyan ng pagkakataon upang makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. Isinugo ang dakilang Panginoong Jesucristo upang ipakita kung paano mamuhay ang isang ako, kung paano gumawa ng isang tungkulin, at kung paano ipagkaloob ang kanilang mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. At higit sa lahat, ito pa rin ang kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Ama, na kung saan ang lahat at bawat isang mag-aaral sa sanglibutan na nabulid sa kadiliman ay kanyang binigyan ng pagkakataon upang makabalik at makasunod sa likuran ng dakilang Ama. At kayo na narito sa paaralan ng diwa, kayo na binigyan ng pagkakataon ng kaitaasan, mapapalad ang bawat isa. Sapagkat kayo ay nagpapatuloy at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan na anumang uri ng mga pagsubok, mga tukso, mga kalungkutan na dumating sa inyong buhay. Kayo ay nanatiling matatag, naririyan, at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili upang gawin ang kanilang mga tungkulin, upang makakuha ng karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. At higit sa lahat, upang makapag-aral ng naaayon
sa katuruan ng Espiritismo. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Lahat ng mga mag-aaral sa sanglibutan na ito ay binigyan ng pagkakataon upang makapamili, upang magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili. At ano ang bagay na ito? Sapagkat katotohanan ang aking sabihin sa bawat isa. Hindi kayo dinala dito sa sanglibutan na ito upang mag-alay-aliw, upang magkaroon ng kasaganahan na naaayon sa sanglibutan. Kundi bagkus kayo ay binigay sa sanglibutan na ito upang masaksihan kung gaano kadakila ang Ama. Upang kayo ay matuto na walang sino man sa lahat ng mga bagay na dakila kaysa sa Ama. At higit sa lahat, upang maramdaman ng bawat isa ang dakilang pag-ibig na ipinagkaloob ng dakilang Ama sa pamamagitan ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Ang bawat isa ay pinagkakaloob ang kanilang mga sarili upang sa gayon kayo ay hindi mangalitaw, kundi bagkus kayo ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. At ang bawat isa ay nagpapatuloy na ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili upang sa gayon kayo ay makakuha, sapagkat ang sanglibutan na ito ay mayroong ding bagay na ipinagkakalo sa lahat at bawat isa. Malakas ang hatak ng sanglibutan, sapagkat kayo ay naririto sa paaralan na ito. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkalibot sa kanilang mga sarili. Nagkakaroon ng kasalanan, at ito ay natatakpan sapagkat upang kayo ay magkaroon ng tinatawag ng mga pag-aaral. Subalit, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagtitiis, pagtitiyaga, pagsusumikap sa kanilang mga sarili. Na ang bawat pag-aaral na dumarating sa bawat isa ay inyong mapagtagumpayan. Na ang pagtitiis na iyan ay naaayon sa Espiritu, hindi naaayon sa laman. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Pagsumikapan ng bawat isa, ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binibigay. Huwag ninyo itong sayang sapagkat hindi lahat ng mga mag-aaral sa sanglibutan na ito ay nagkakaroon ng pagkakataon na muling ibalik sa kanilang mga sarili, sa kanilang harapan, ang liwanag, ang mga salita at katotohanan, ang pag-ibig na ipinagkakaloob ng dakilang Ama. At sa inyong mga kapatid na naririto at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili, ang bawat isa ay naririyan upang sa gayon kayo ay magkaroon ng katagumpayan. Upang ang bawat isa ay makakuha ng karapat-dapat, upang sa gayon kayo ay hindi mangaligaw, kundi bagkus kayo ay magkaroon ng pagpapatuloy. At higit sa lahat, ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong maisagawa ng naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Ama. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, nakikita ng kaitaasan ng bawat isa. Sa bawat hakbangin ng aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay naaayon sa landasin na itinuro ng dakilang Panginoon. Sapagkat iisa lang ang landasin na ipinagkaloob at itinuro ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. At may isang layunin na kung saan ang mga bagay na ipinagkaloob
sa kanyang mga mag-aaral ay naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. At ito ay makabubuti para sa lahat. Sapagkat ito ang layunin na ipinangako ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. At kung ito ay matimo sa aking mga iniibig na mga kapatid, bawat pagsubok na dumating sa inyong buhay, ito ay inyong mapaglalabanan. Malalagpasan ang aking mga iniibig, at higit sa lahat, kayo ay makakakuha ng ginto. Kayo ay makakakuha ng mga aral na inyong magagamit sa pag-aaral ninyo dito sa sanglibutan na ito. Kapagkat ang aking mga iniibig ng mga kapatid, sa mga kaorasan at sandaling ito, kayo ay naririyan. At anumang uri ng mga pag-aaral na dumating sa inyong buhay, kayo ay nananatiling nakakapit sa puno ng ubas. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral. Nalalaman ng bawat isa kung ano ang karapat-dapat na kinakailangan gawin. Nalalaman ng bawat isa kung ano ang kinakailangan na gawin ng isang mag-aaral sa harapan ng dakilang Ama. Subalit kayo ay mag-ingat, magkaroon ng pagsisiyasat sa inyong mga sarili. Intindihin at unawain ng bawat isa ang mga salitang ipinagkakalo, ang mga salitang inyong naririnig, ang mga katotohanan na ipinagkakalo sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang katotohanan at salita na ipinagkakaloob ng dakilang Ama ay totoo, subalit ang pagkakaintindi ng aking mga iniibig na mga kapatid ay nagkakaroon ng pagdadalawang isip, nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang mga sarili. Ano ang kinakailangan gawin ng aking mga iniibig ng mga kapatid? Magpatuloy ang bawat isa. Ipagkaloob ng buong puso ang kanilang mga sarili. Ibigay ng karapat-dapat at naaayon sa banal na kalooban at katuwiran ng dakilang Ama. Magpatuloy rin kayong magdasal, manalangin na kayo ay magkaroon ng tamang pangunawa sa bawat salita at katotohanan na sa inyo inihahayag, ipinagkakaloob aking mga minamahal na mga kapatid. Upang sa gayon, kung ito ay inyong maunawaan at maintindihan, ay maisagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid nang naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat maraming mga mag-aaral ang inaakalang ito ay mabuti at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Subalit ito ay hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat naroroon pa rin sa kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban ang mga turo na naaayon dito sa sanglibutan na ito. Naroon pa rin sa kanilang mga sarili ang mga aral na naaayon sa sanglibutan na ito. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, unti-unti ninyo itong mauunawaan. Unti-unting bubuksan sa inyong mga mata. Unti-unting iparinig sa inyong mga tenga ang mga salita at katotohanan na ipinagkakalo sa lahat at bawat isa. Upang sa gayon, ito ay mabuo sa inyong mga sarili. Upang sa gayon, ito ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang bawat isa ay patuloy na pinapalalahanan. Binibigyan ng pagkakataon na muling ibangon ng kanilang mga sarili. Muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. Sapagkat ang kaitaasan kailanman ay hindi nagkulang sa bawat isa. Ang kaitaasan ay pinagkakalo kung ano ang karapat-dapat sa kanyang mga minamahal na mga mag-aaral. Ang kaitaasan, ang kanyang pag-ibig ay dakila kaysa sa anumang bagay na inyong nakikita, inyong naririnig. Aking mga minamahal na mga kapatid, ito naway pakatandaan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ito ang magiging gabay ng bawat isa upang kayo ay magpatuloy at ipagkaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan
sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga banal na gawain na katulad ng mga banal na gawain na ito. At ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli, ipinagkakaloob ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, at isang lakas at liwanag na nanggagaling sa kaitaasan. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya ng kaitaasan ay palaging naririyan sa bawat sulok ng inyong tahanan, sa 4 na sulok ng sanglibutang ito. Sa bawat pagkakataon na naririto kayo at nananatili sa paaralan ng buhay, ang Diyos ay patuloy na nagbubuhos ng kanyang pagpapala sa lahat at bawat isa. Na hindi nga namimili ang Diyos ng kanyang pagbibigyan. At lalo't higit hindi namimili ang Diyos sa bawat nangangailangan at humihingi, kumakatok sa kanyang pintuan. Mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya nga ng Panginoon ay hindi masukat ng tao. Ang kanyang pag-ibig ay hindi maalaman ng tao kung hanggang saan nga ba at saan nagmula. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, ang bawat pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob ay tulad sa isang pagtuturo na ibinibigay sa lahat at bawat isa. Wala nang ang higit pang karunungan kaysa sa pag-ibig, mga inibig na mga kapatid. Wala nang ang higit pang karunungan at biyaya, malibang makamit nga ninyo ang natamo ng isang Kristo. Na kayo rin, mga inibig na mga kapatid, ay magkaroon ng isang uri ng kalinisan. Magkaroon ng isang uri ng pagsisikap sa inyong mga sarili na hindi mahiwalay sa Ama. Na bagamat maraming pagsubok na dumarating sa inyong buhay ay nananatili kayong matatag. Nananatili nga kayong payapa, tahimik, at nananalangin sa kanyang pangalan. Sapagkat sa maraming pagsubok na dumarating sa iyong buhay, alin nga ba dito ang nagbigay sa inyo ng turo, ng aral na mabuti? Alin nga ba dito ang nagpapalapit sa inyo sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat maraming ang itinuturo ang sanglibutan, mga iniibig na mga kapatid. At katotohanan ngang aking sasabihin na ang lahat ng bagay na mayroon ng sanglibutang ito'y magpapalayo sa tao sa kanyang Ama. Ngunit ang bahagi ng katuruan ng ayon sa Espiritu at bahagi ng karunungang espiritual ay ang bagay na magbibigay sa inyo ng susi upang makapasok sa kanyang tahanan, upang maging bahagi ng kanyang ubasan at kayo'y pagkatiwalaan ng kaitaasan upang maging kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pag-aaral na sa inyo ay pinagkakaloob. Katotohanan ng aking sasabihin na hindi nga ito matatapos at hindi nga ito magkakaroon ng pagputol. Bagamat sabihin nga ng isang tao na ito isang uri ng pag-aaral na paulit-ulit, patuloy na dumarating at hindi nagtatapos. Mga inibig na mga kapatid, bagamat paulit-ulit nga sa inyo itong ibinibigay, ay gayon din naman ang tao ay paulit-ulit na tinatanggi ang Diyos sa kanyang puso. Bagamat patuloy na tumatawag ang Panginoon sa inyong mga espiritu upang makinig, upang sumunod, upang magbigay ng paanyaya at magpaalala sa tamang daan na kanyang dapat lakaran, ang puso ng tao ay nananatili sa sanglibutang ito. Nananatili na hindi mapagkumbaba
at ang bahagi ng kanyang puso'y hindi umiibig ng lubos sa kanyang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na naririto sa paaralan ng dakilang Panginoon, ay kailan nga ba ninyo kakalagin sa inyong mga sarili ang tali ng sanglibutang ito? Kailan nga ba ninyo bibitawan ng mga bagay na alagatain ng isang tao dito sa mundo at palayain ng inyong mga espiritong gumawa ng kalooban ng dakilang Panginoon? Ang kaisahan ng isang espiritu at ng isang kaluluwa at isang may laman ay bahagi na nagmula sa dakilang Panginoon na kailangang pag-isahin ng isang tao upang siya rin sa kanyang sarili, anuman ang kanyang sabihin ay hindi lamang sa pagkukunwari, sa pagtatago, sa mga bagay na kasinungalingan, bagkus ito ay kanyang ginagawa, kanyang narinig at kanyang isinasalita at isinasagawa. Papaano nga kayo magtuturo sa inyong mga kapatid kung wala sa inyong puso ang utos at aral ng dakilang Panginoon? Kung wala sa inyong mga sarili ang tunay na kalooban ng dakilang Panginoon? Kung tulad nga din naman kayo ng isang Eva at Adan na nagtago sapagkat sila ay nagkasala, sapagkat naririto bagamat narinig nila ang tinig ng dakilang Panginoon, ay kanilang ikinubli at sila ay nahiya sa kanilang mga ginagawa. Mga iniibig na mga kapatid, tulad na nga kayo ng mga inaralan, ng mga kabatlayaan simula pa nung una. At ano nga ba ang daladala ng lahat at bawat isa? Katotohanan ngang aking sasabihin, ito ang binhi na sa inyo ay tinanim, sapagkat ang Diyos ay umaasa na ang paglago ng isang tao hindi lamang sa kanyang paglaki tulad ng isang batang unti-unting lumalaki at nagiging matanda, kundi isang uri ng pag-aaral na ang inyong mga espiritu ay magkaroon ng kahinugan, magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng ilawan sa kanyang sarili, magkaroon ng karunungan, ng pag-ibig at ng kabanalan. Mga iniibig na mga kapatid, higit nga ninyong nasain sa inyong mga sarili ang kalooban ng dakilang Panginoon, ang kaharian ng langit na patuloy na sa inyo ay binubuksan. Ngunit papaano nga kayo makararating sa kaharian ng langit? Anong uri nga ba ng daladala ng bawat tao ang sa inyo ay nakalagay sa inyong mga lukbutan, sapat upang kayo ay patuloyin ng dakilang Panginoon sa kanyang tahanan? Mga iniibig na mga kapatid, kayo na magkakapatid sa isang pag-aaral, kayo na naririto sa paaralan at pinagsama-sama at pinagtagpo-tagpo ng kapalaran, ayon din naman sa layunin at batas ng dakilang Panginoon. Suriin nga ninyo ang inyong mga sarili, alin ang bahagi na nagpapagalaw sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, alin ang bahagi na patuloy na umaani ng ganting galaw, alin ang bahagi na sa inyo ay nagpapalapit sa harapan ng dakilang Panginoon at nagbibigay sa inyo ng tunay na kapayapaan. Nawa mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong mapagod. Huwag nga kayong tumigil sa paglakad, sa pagtakbo, sa paglapit sa Panginoon, sa tunay na puno ng ubas. Naway magkaroon kayo ng kasipagan, hindi lamang sa gitna ng kasiyahan at kagaanan, kundi bagkus sa gitna ng maraming pagsubok, alanganin, aligatain ng sanglibutang ito sa mga bagay na nagiging alingaw at inyong naririnig at patuloy na nadarama, mananatili nga kayong payapa, mananatili nga kayong nasa kapayapaan, nasa katahimikan at lagi nang nananalangin at patuloy na kumakapit sa kanyang kamay sa tunay na puno ng ubas, na kayo rin ay magkaroon ng paglago, gaya din naman ng isang Kristong nagtagumpay sa layunin na itinalaga sa kanya ng dakilang Ama. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan
ang lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Pablo Paala. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi ng ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy na lagi nang naririto sa inihandang piging ng dakilang Panginoon. Kayo ay binibigyan ng pagkakataon na suriin ang mga bagay na inihahatag sa harapan ng inyong mga kaakuan. Naway piliin ng bawat isa ang tunay na layunin at tunay ng pag-aaral na inihanda para sa inyo. Ang bawat isa'y binigyan ng tungkulin upang sa gayon matupad ang ninanais ng dakilang Panginoon sa bawat isang tinuturuan at binigyan ng pagkakataon upang gumanap at tuparin ang kanyang pinangako buhat pa nung una. Na sa kanyang pagbabalik dito sa kapatagan ng lupa ay tunay ngang paangatin ang kanyang espiritu. Sa inyong pag-aaral, tunay nga ang lahat ay ipinagkaloob. Hindi na kayo binigyan pa ng marami pang agam-agam sapagkat ipinagkaloob, niliwanag, binigyan kayo ng aralin na nauukol sa kaitaasan at ang mga banal na espiritu ang tunay ngang gumagabay at tunay ngang nagbibigay sa inyo ng lahat ng mga salitang nauukol sa kaitaasan. Mapalad ang bawat isa sa inyong pag-aaral. Ibigay ninyo ang inyong kabuuan. Ibigay ninyo ang inyong kaakuan sapagkat ito ang nararapat at ito ang kinakailangan ng bawat isa upang makarating sa paanan ng dakilang Panginoon. Tunay ngang ipinagkaloob sa inyo at ipinakita ang daan na matuwid na tunay nga ninyong lalakaran sapagkat kayo na pumili ng daan ay tunay nga ninyong hahakbangan ang nilakaran ng dakilang Panginoong Hesus sapagkat walang makaliliban at walang makaliligtas sa lahat ng mga bagay na kinakailangan mangyari sa bawat isang buhay na ipinagkaloob ng dakilang Panginoon sapagkat ang lahat ay mabuti, ang lahat ay tunay ngang kinakailangan daanan ng bawat isa. Sa kapanahunan na kayo'y binibigyan ng aralin, hari nawa matutunan ng bawat isa na itanim sa kanyang isipan, damdamin at kalooban na ang mga bagay na inihaharap ay tunay nga makapagpapatatag sa inyong pananampalataya.
pananampalataya na kinakailangan maging matatag sapagkat madaling nakalilimot ang isang ako sa kanyang pangako. Lagi nang nakatingin sa kanyang kapaligiran na tunay ngang maligaya, walang alinlangan, walang suliranin, at lagi nang masaya. Subalit, sa inyong mga nag-aaral, sa inyong natutunan, ang pinakamahalaga ay ang hindi laman, kung hindi ang inyong mga espiritu na tunay ngang makararating sa kanyang paanan. Huwag ninyong limutin na sa inyong pag-aaral, matatamo ninyo ang kahalagahan ng mga turo, salita ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ay buhay. Ito'y gumagalaw sa buhay ng tao dito sa kapatagan ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan babalik ang dakilang Panginoon na tulad ng isang magnanakaw. Kayo na lagi nang naririto, nagbibigay ng kabuuan, tunay ngang marami kayong matututunan at marami kayong malalaman na di man ninyo matanggap sa inyong mga sarili. Subalit, iyaharap sa inyo upang inyong matanggap sapagkat ito ang katotohanan. Tunay nga ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko sa lahat ng mga ginagawa ng tao. Masama man ito o mabuti, tunay nga ang kanyang pag-ibig ay pantay-pantay. Hindi siya nagsisino at hindi niya ito binibigyan ng maling pag-aakala sapagkat alam niya ang lahat. Sapagkat ang tao ay nilikha ng dakilang Panginoon na kawangis niya. Ang tao lamang ay marupok. Subalit, sa inyong mga nag-aaral at natagpuan ninyo ang daan, huwag na kayong umalis sa daang inyong natutunan at inyong pinili sapagkat marami kayong pinipili sa kabuhayan sa laman. Kaya nga, lagi kayong manalangin at manalangin sa mga inihaharap sa kasalukuyan sa inyo. Sapagkat maraming naghihirap, maraming sumasamo at nananalangin sa dakilang Panginoon sa kanilang hinaharap sa kasalukuyan. Manalangin kayo sa kanila. Ibigay ninyo ang panalangin upang matanggap ng bawat isa ang mga aralin na ipinagkakaloob sa kasalukuyan. Lagi kayong kumapit sa puno ng ubas. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw. Sapagkat ang pag-asa na ipinagkaloob sa bawat isa sa ngayon ay tunay ngang mahalaga.
sapagkat sa inyong pagpapatuloy, sa inyong paggawa, sa paturuan ng diwa, ay magkakaroon kayo ng katagumpayan hanggang sa kaduluduluhan. Mapalad kayo na pinili sapagkat ang inyong mga espiritu ay tunay ngang may kaalaman na nauukol sa kaitaasan. Ang pagiging mapagkumbaba, ang pagiging mapagbigay, ang lagi ng inyong gawin sa inyong kapwa. Tunay nga, sa pagbibigay ng inyong mga kamay, maibibigay ninyo ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa na nagbibigay ng katarungan upang sa gayon kayo ay magtagumpay at upang sa gayon makita at marinig ng dakilang Panginoon ng inyong mga panalangin. Ang panalangin ay lagi nang naririnig ng dakilang Panginoon, lalong-lalo na kung nanggagaling sa busilak na puso. Ang lahat ng bagay ay inihahatag kayo na matatalino ng mag-aaral ang siyang magpapasya sapagkat tunay ngang sinasabi na ang Diyos ay naririyan lamang at sumusubaybay sa bawat isa. Na lagi nang naririyan at nagbibigay ng kaurasan sa kanyang paaralan. Ang lahat ng mag-aaral ay tunay ngang binibigyan ng pundasyon upang sa gayon darating ang panahon na kayo ay susuguin at kayo ay bibigyan ng tunay na biyaya na nanggagaling sa kaitaasan. Magpakatatag ang bawat isa. Magkaroon kayo ng tunay na kapayapaan sapagkat ang kapayapaan ay hindi nakukuha dito sa kapatagan ng lupa kung hindi sa kaitaasan. Kapayapaan ang lagi ng inaasam ng bawat isa sapagkat ang kagulumihan ng mundo ay tunay ngang maingay. Kaya sa inyong pag-aaral, maging matibay ang bawat isa na lagi kayong nananalangin at lagi kayong nakakonekta sa dakilang Panginoon na walang pag-aalinlangan. Ang paalala sa bawat isa ay tunay ngang naririyan ang mga batlaya na sumusubaybay sa bawat isa sapagkat di kayo pinababayaan ng dakilang Panginoon na kayo ay tunay ngang magiging kamanggagawa sa kinabukasan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay naghahanap hanggang sa kasalukuyan ng kanyang manggagawa upang sa gayon matutunan ng bawat isa ang layunin ng dakilang Panginoon na kayo ay maglilingkod na mayroong kababaang loob, na may kalinisan at may kapayapaan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig
at ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Panginoon. Tunay, upang ang isang pag-aaral ay laging buhay, kinakailangan ng lahat ng bagay ay magkaroon ng makatotohanang paghahayag sa bawat isa. Hindi yan maiiba ang sanglibutan na nagsasalarawan ng kanyang bahagi. Hindi rin diyan maiiba lalo na ang kaitaasan na nagsasalarawan din ng kanyang bahagi. At kung inyong maunawaan, aking mga iniibig, ang bawat paggalaw at bawat karunungan na gumagalaw at nagpapagalaw sa bawat isa, yan ay bahagi ng karunungan ng Diyos. Ano ang kabuluhan ng lahat ng yan? Kung kayo'y makikiisa at kung kayo ay kabahagi, meron ba itong idudulot sa inyong maganda? Meron ba sa inyong ibibigay na karagdagang kaalaman? Ang mga karanasan ba na inyong makukuha ay inyo bang pakikinabangan? Walang ginawa ang Diyos na walang kabuluhan. Ito ang lagi niyong naririnig. Walang bagay na mula sa Diyos na hindi nagbibigay at nagpapakilala ng kanyang kagandahang loob. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masiyasat ng tao sapagkat lagi na ang tinitingnan lamang ng tao ay isang maliit na bahagi. Hindi niya nakikita ang kabuuan ng layunin na pang-espiritual. Sa kalagayan ninyo, aking mga iniibig, paano ba nga sa inyo itinuturo ang ebanghelyo ng Diyos? Paano nga ba sa inyo ipinakikilala ang Diyos? Ano pat kung ang karunungan ng Diyos ay ituturo, paano nga ba ito ibinabahagi sa inyo? Hindi ito maiiba kung paano ang dakilang guro sa kanyang kapanahunan, na lagi niyang kasama sa dulang ang kanyang mga alagad, mayroong isang tinapay na patuloy niyang pinagpuputol-putol upang kanilang pagsaluhan. Ganyan din ang pagbabahagi ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Binibigay niya paunti-unti sa bawat isa. Hindi dahil nagugutom na siya sa ngayon. Hindi dahil nagkukulang siya sa ngayon. Sapagkat ito ang kinakailangan niya sa bawat kapanahunan. Kaya nga sa kalagayan ninyo, paano niyo tinatanggap ang paunti-unting aral na nagbubuhat sa Diyos? Kayo ba ay nalilimitahan sa mga bagay na kanyang inihahandog? Inaari niyo ba itong kakaunti? At kinakailangan mahayag sa inyo ang kabuuan upang inyong maunawaan? Nakita niyo ba sa kalagayan ng inyong mga buhay kung paano ang bawat pag-aaral ay dumarating? Dumarating siya paunti-unti. Kadalas ay hinihintay pang sapat na gulang at pangunawa upang kung dumating ang ganitong pag-aaral, sino man sa mga nag-aaral ay hindi matisod, kundi bagkus maunawaan niya ang mga bagay ayon sa kaganapan. Ang kahabagan ng Diyos, aking mga iniibig, ay hindi niya inuurong, sapagkat ang kahabagan ng Diyos ay katumbas ng kanyang pag-ibig. At anong hinahanap ng bawat tao? Hinahanap niyo ba ang biyaya ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapayapaan? Hinahanap mo ba ang biyaya ng Diyos na tulad sa iyo isang yaman na mag-aalis sa iyo sa kahirapan? Hinahanap mo ba ang karunungan ng Diyos tulad sa isang pag-ibig na mag-aaruga sa iyo? Anong hinahanap ng bawat isa? Natutugon sa kanyang pangangailangan. Lahat ay tumutugon. Lahat ay kinakailangan. Kahit ang paggalaw ng kalikasan ay kailangan upang magising ang kamalayan ng tao. Kahit ang paggalaw ng inyong kapwa ay kailangan upang magising din ang bawat isang kamalayan. Maunawaan-nawa ninyo sana aking mga iniibig, na kung ano man ang nagaganap sa inyong kapaligiran, kung ano man ang iginagalaw ng inyong kapwa, ay bahagi lamang yan ng inyong pakikiisa sa sanglibutan. Itinutugma sa bawat kapanahunan, itinutugma sa inyo ayon sa pangangailangan. Ngunit hindi mangangahulugan na kung ang tao ay nakakakuha
na mga bagay na yan na naukos sa sanglibutan, ito rin ang magpupuno sa kanyang espiritu. Tandaan ninyo aking mga iniibig, bakit kayo dumadalaw sa pag-aaral na katulad nito? Sapagkat ito ang nagpupuno sa inyong espiritu. Ito ang nagpapakain sa inyong espiritu. Ito ang putol-putol na mga tinapay na patuloy na ipinamumudmod sa bawat iniibig na ako. Sapagkat ito ang lihim na lakas na patuloy na nagiging kaparaanan upang ang bawat isa, bagamat na ilalagay ang kanilang sarili sa tinatawag nilang mga bahaging tulad sa mapanganib, nararamdaman nila na sila'y pinag-iingatan. Nararamdaman nila at natatanggap nila ang katotohanan. Nauunawaan nila ang bawat kadahilanan. Sapagkat ito ang mga bagay, aking mga iniibig, na kinakailangan matutunan ng tao upang mula sa kanyang patay na pananampalataya, siya'y tawaging buhay. Kaya nga ang pagbibigay, paunti-unti ng salita ng Diyos na tulad sa bawat tinapay na inahandog sa bawat pagtitipon at bawat piging ng Panginoon ay nagiging mahalaga, lalong-lalo na doon sa mga kaluluwa na nakakaunawa na ng tinatawag na pananampalataya. Lalo na doon sa mga kaluluwa na kumikilala na ng kanyang sarili na siya'y dapat magkarintapat sa harapan ng Diyos. Lalo na sa mga kaluluwa na inaari na ang buhay na ito isang pag-aaral at siya'y dumadaan lamang. Bawat bahagi na nagmumula sa Diyos ay lubhang napakahalaga. Mga iniibig ng mga kapatid, kayo ba yung mga patay? O kayo ba yung mga buhay? Ano nga ba kayo sa inyong pagkakilala? Ngunit anong sinasabi ng Panginoon? Bawat isa'y mahalaga sa Kanya. Bawat isa'y nakakakuha lagi na ng Kanyang pagbibiyaya. Matanggap man ito ng tao, maunawaan man niya o hindi. Lahat ng yan at bawat isa sa inyo'y nakakakuha ng mainam. Bagamat na pagmamasdan ninyo ang kalunos-lunos na pangyayari sa inyong kapaligiran, bawat isa pa rin ay nakakakuha ng pinakamainam. Bakit ito gayon? Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat hindi maiwasan na dumaan kayo sa mga bahagi ng paggalaw na yan, patuloy niya kayong iniingatan, patuloy niya kayong iniibig. Pero sino makakaunawa ng pag-ibig na yan kung siya'y nasa gitna ng isang bahagi ng kagalumihanan? Paano niyo maaalala ang Panginoon, aking mga iniibig? Paano niyo nga ba siya kinikilala? Ang pagkilala niyo ba sa Diyos ay tulad lamang sa gitna ng kapahamakan? Sa gitna ng pangangailangan? At sa gitna ng alinlangan? Dumarating ang pag-ibig ng Diyos lalo na higit sa kapayapaan. Upang lagit na sa panahon na kayo nakikipag-aral at ang kapayapaan ay inyong taglay-taglay, kayo nakakabahagi sa tinapay ng Panginoon, nararamdaman ninyo ang inyong kabusugan, nalalasahan nyo ang kainaman ng bawat pagkain na inilalagay sa inyong bibig. Hindi yan tulad sa bawat pagkain na madali niyong sinusubo sapagkat patuloy kayong nagsisipagmadali. Kaya nga, mahalaga ang pakikiisa sa pangalan ng Panginoon. Mahalaga ang bawat panahong ilalaan ninyo. Huwag nawa kayong nagsisipagmadali, aking iniibig. Huwag nawa kayong naiinip kung kayo nakikipag-isa sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ito ang tanging panahon na makukuha niyo ang pinakamainam na buhat sa Kanya. Ito ang bahaging pinakamainam na tataglayin niyo kung kayo'y magiging karapat-dapat sa Kanyang pangalan. Ang pagsasalarawan ng kadakilaan ng Panginoon, aking mga iniibig, ay higit pa sa napagmamasdan ninyo sa sanglibutan.
sapagkat hindi ito ang tunay na katotohanan na nahahantag sa inyong harapan. Kung kayo'y magkakaroon ng katyagaan at panahon sa pakikipag-aral ayon sa Espiritu, hinggit niyo mapapatunayan na isang uri ng katotohanan hindi lumilipas, na magbibigay sa inyo na higit na inspirasyon upang ang kalungkutan ng inyong puso ay hindi manatili sa inyong pagkatao. Sapagkat lagi na napagmamasdan ninyo ang sanglibutan sa kanyang paggiba at sa kanyang pagkawasak. Ngunit hindi ito tuluyang nawawasak, aking mga iniibig. Ito'y isinasaayos alang-alang pa sa maraming kaluluwang dumarating at dito'y makikipag-aral. Ganyang kalaki ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa bawat isa. Ano pat ganyan din kalaking pag-ibig ang inilalaan niya doon pa sa dumarating. Bagamat hindi niyo maunawaan ang kabuuan ng lahat ng yan, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos ay umaayon sa bawat kapanahunan, sa bawat henerasyon, sa bawat isang tinuturuan, upang sino mang pumaparito ay hindi makatikim ng kakulangan. Oo, walang kulang na bahagi na mula sa Diyos na hindi niya kayang punuan. Sapagkat ang Diyos sa kanyang sarili ay buo. Ngunit makakakuha lang ang bawat isa sa inyo ng tunay na kabuuan na yan, aking mga iniibig, kung kayo din sa inyong mga sarili ay maglilinang ng inyong kaangkinan ayon sa Espiritu. Tunay, hindi nga lahat ay nagkakaroon pa ng pagkakataon, pero hindi naman inurong ang Ebanghelyo upang patuloy sa inyong ibigay. Ngunit ang tunay na larawan ng kabuhayan ng Ebanghelyong yan ay hindi lamang ayon sa pamumuhay sa laman. Kayo'y inihahanda ng Ebanghelyo upang kayo'y makapamuhay ayon sa Espiritu. Bakit kayo binibigyan ng kahandaan sa pamumuhay ayon sa Espiritu, aking mga iniibig? Ang inyo bang matututunan sa sanglibutang ito'y kulang? Sa katotohanan ay oo. Ngunit sapat din ang bahagi ng sanglibutan upang maunawaan pa lamang ninyo ang iilang batas na nakakibat sa inyong pagkatao, tulad ng batas ng ganting galaw at batas ng pag-aakitan. Mga simpleng batas na bahagi ng inyong mga sarili, na unti-unting magpapaunaw at magpapakilala sa inyo ng kahalagahan ng panahon, kahalagahan ng pagkakataong ibinibigay, upang mula dito, aking mga iniibig, ang tao ay magsinop ng kanyang sarili, sinupin ang kanyang pagkatao sa harapan ng Diyos. Maraming bagay, oo, na naglalaro sa bawat kaisipan. Bahagi ba dyan, aking mga iniibig, na nasain ninyo na kayo'y makipag-aral ayon sa Espiritu? Hari nawa, sa haba ng panahon na kayo nagsisipagpag-asa sa sanglibutan, meron kayong bahaging natipon para sa inyong espiritu. Sapagkat lahat naman ng bagay na nasa sanglibutan ay mananatili dito. Ngunit ang bagay na naaayon sa espiritu, ito lang ang inyong madadala. Ngunit ano nga bang inyong dadalhin? Kung ang bawat salitang inyong narinig ay hindi magkaroon ng buhay sa inyong pagkatao, sa tunay niyong ako, sa tunay na diwa ng isang espiritu. Kaya nga aking mga iniibig, ninanasa man ng kaitaasan kayo na nakakarinig na mabuting balita ay maging iba sa inyong kapwa, na hindi nakakarinig ng inyong narinig, ni hindi nakasaksi ng inyong nasaksihan. Kung hindi rin naman yung maibibigay ang panahon para sa inyong mga espiritu, hindi rin maiba ang bawat kapalaran na inyong nasasaksiyang kaganapan sa inyong kapaligiran. Tandaan ninyo ang sabi ng Panginoon at kanyang sinasabi, hindi kayo taga-sanglibutan, ngunit kayo hinirang ko sa sanglibutan. Ano ang nilalayo ng Diyos sa kanyang salita? Sa bahaging yan,
Anong mayroon sa pakikiisa ng tao sa sanglibutan? Bagamat hindi siya taga rito, hinayaang siyang bigyan ng buhay, gumala, umayon, at pagmasdan ng maraming bagay at magkaroon ng karanasan. Ano pat nagiging kaparaanan ng buhay sa sanglibutang ito na kayo'y magkaroon ng bihisang para sa inyong espiritu, upang hindi kayo tumulad kay Eva at Adan, na nakita ang kanilang sariling hubad at sila'y nagtago sa Diyos. Ngunit anong ginawa ng Eva at Adan? Kumuha sila ng mga dahon at ginawa nilang kasuotan. Ganun pa man, hindi sila makahantad sa Panginoon, sapagkat ang kanilang kasuot ay walang karangalan. Hindi rin maiiba ang bawat isa. Bagamat pinagkatiwalaan na kayo ng Diyos ng kanyang salita, ngunit hindi niyo mapanuto ang inyong puso at patuloy kayo naaakit sa sanglibutan sa kanyang mga bagay na isa kanyo'y pinakikita at pinadadama, ano pat kahit sa kanyang tinik. Ano nga bang mabubuo niyong kasuotan, aking mga inibig, tulad din niya ng mga dahon na ibinalot ng Eva at Adan sa kanilang sarili, na hindi niyo maaaring iharap sa Diyos sapagkat hindi siyang karapat-dapat. Kaya nga, saan man ipangaral ang Ebanghelyo, laging ibinabalik ang bawat isa sa unang bahagi sa kanyang pagkakalika, na kayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ang wangis ng Diyos ay nilikha niyang malinis. Nilikha niya na sumusunod sa kanyang salita, bagamat ang kanilang kabuuan ay patuloy pa lamang nag-aaral sapagkat nandun pa sila sa kamusmusan ng kanilang pagkatao. Pero hindi nangangahulugang nilikha sila ng Diyos na hindi malinis. Nilikha ang bawat isa ng Diyos na malinis at inaasahan ng Diyos na kayo'y babalik ding malinis. Siyang katotohanan, aking mga iniibig. Kaya nga ito ang batahin ng bawat kaluluwa, na ang bawat isa sa inyo ay maging tunay na malinis muli sa harapan ng Panginoon. Kung paano kayo nilikha noong una, kayo'y malinis na. At kung kayo'y magkakaroon ng kasuotan, ang kasuotan ng isang banal ang inyong taglay-taglay. Ngunit magaganap lamang ang lahat ng ito, aking mga inibig, kung bubuhayin ninyo ang kamalayan ng inyong espiritu, sapagkat sa kapanahunan na kayo'y magbukas ng inyong sarili sa pag-aaral ayon sa espiritu, ang binibigyan nyo ng karanasan, ang binubuksan ninyo ng kaalaman, ang binibigyan nyo ng karunungan, at ang binubuhay ninyong pag-ibig ay ayon na sa inyong espiritu, na siyang napakahalaga sapagkat ito'y bahagi ng Diyos. Huwag kayong malito, aking mga iniibig, sapagkat kung iniisip ninyo ang ginagawa niyong pagmamahal sa inyong kapwa, ito na ang pag-ibig ng Diyos, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, saksi kayo sa sanglibutan. Marami ang umibig sa kanyang kapwa, ni hindi nga niya nailigtas sino man sa kanila, ni ang kanyang sarili ay hindi niya naparating sa harapan ng Diyos. Bakit kayo lahat hinihikayat na umibig sa Diyos ng una't higit sa lahat? Sapagkat ang Diyos ay nakakapangyari sa lahat ng bagay. Siya lang ang makakapaghatid sa bawat isa muli sa kanyang harapan. Ito sanang inyong maunawaan, aking mga iniibig. At kung tunay na iniibig ninyo ang inyong kapwa, pagsisikapan nyo ang inyong sarili makakita at makaunawa ng tinatawag na kaligtasan, upang mapatunayan ninyo na ang pag-ibig pala na daladala nyo sa inyong kapwa ay makatotohanan, sapagkat kung ikaw ay ligtas, siya man ay makakakita ng kaligtasan sa pamamagitan mo. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinabahagi sa bawat isa. Mula ngayon at magpakailanpaman, paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at nagbahagi at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.